What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik. And today, nagluto pala tayo dito ng dalawang recipe na inspired by Tokyo na restaurant. So itong two dishes na to, yung first one is yung ating pork tonkatsu. And yung sumunod naman yung ating vegetable misuno or stir fry vegetables. So sa video na to, samahan nyo ako at aking ibabahagi dito aking step by step procedure kung paano ko niluto ito. So tara! Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating pork tonkatsu. So ito meron pala tayo ditong pork chops. So ang first step na gagawin natin dito ay ating ipa-pound yung ating pork chop. In that way, sa method na to, ating napapalapad yung ating pork chop and at the same time napapatenderize natin. Kasi ang nangyayari dyan, binibreak natin yung tissues ng ating pork chop. Pagkatapos yan, nating titimplahan ito ng rock salt at saka ng ground black pepper. So, to taste lang to. So, gakurot lang ang aking paglagay dito. So, visually, pag nakita mo, napahida mo ng konting rock salt and ground black pepper, okay na yan mga repa. Now, kung bitin kayo sa ganitong timplahan, pwede kayo mag-add ng paprika. Pero yung paprika kasi pag nilagay nyo yan, nagmumukhang sunog minsan Pala na pag naparami. So, rock salt and ground black pepper, okay na yan mga repa. So, both on each side yung paglagay ng ating seasoning dito. So, after yan, ang gagawin natin yan, gagawin natin yan siyempre sa the rest of our pork chop. Ayan. So, isa-set aside natin to mga repa. So, ang next na gagawin natin dito, ating lulutuin naman yung ating stir-fry vegetables or yung tinatawag nilang vegetable misuno. So, naglagay lang ako dito ng a tablespoon of cooking oil. Then, probably 2 to 3 tablespoon na butter. So, nilagyan ko siya ng mantika kasi para hindi masunog yung ating butter. Pagkatapos yan, nilagyan natin siya ng medium to large size na sibuyas na puti. So ating itong gigisayin hanggang sa mag-translucent. Siguro mga 2 minutes na paggisa yun. So pagkatapos ng ating sibuyas, atin namang sinalin dito yung ating diniktik na bawang. Sa bawang, probably 4 to 5 cloves of garlic ang ating hinalo dito. Pagka sautein natin yan after 2 minutes, ilagay naman natin dito yung ating ginolian na carrots or hiniwa ng maninipis. So ito napakasimpleng recipe nito pero masasabing sa inyong masarap. So pagkatapos ng a minute or 2, atin namang sinalin dito yung ating hiniwa ng maninipis or in-slice natin cabbage or repolyo. Tapos sinalin naman natin dito yung ating toge or yung bean sprouts. So ito lang yung ingredients yan mga repa, diba? Sa Tokyo ganito lang naman yung halo ng kanyang gulay. So gigisayin lang natin to sa loob siguro ng mga 3 to 4 minutes. So pagka ating na itong nagisa ng maigi, ating itong titimplahan naman. Ang timplang nilagay ko lang dito ay simple lang. Naglagay lang tayo dito ng ating rock salt, siguro less than a teaspoon. And ground black pepper, a teaspoon or less than a teaspoon din. Then lalagyan din natin siya ng magic sarap para yung umami taste niya, mga ganun din, less than a teaspoon. Masasabi ko sa inyo, sasabihin nyo ay kuwang-kuwa nga yung lasa ng stir fry vegetables ng Tokyo. So ayan, ito yung ating magic sarap mga repa. Konting-konti lang ang ating hinalo rito. Now, if you're really health conscious, so disregard mo na lang yung ating magic sarap, just use the salt and ground black pepper. So ayan, i-design lang natin to further para well blended yung ating ingredients. Now you can try to taste it. Kung okay na yung lasa sa inyo, okay na yan. Hindi naman kailangan niya na sobrang malasang malasa. Tapos ito, lalagyan natin siya ng konting patak lang ng sesame oil para may sipa lang siya na kakaiba, na hindi lang siya basta-basta kinisang gulay. Actually, ang talaga nagdadala ng lasa dito yung gulay mismo lalo na yung ating toge, kaya masasabi yung talagang masarap. So yan, pinatay ko na yung stove dito para hindi na
further ma-overcook to. Pero may iba naman prefer talagang malambot na yung vegetables. So nasa sa inyo yan. Kung gusto niyo ng malutong, kontihan nyo lang yung pagluto. Pero gusto niyo ng malambot, habaan nyo. Now, ito na yung ating marinated pork chops. So ating naman itong titimplahan ng breading. So ito yung ating pork chops. Meron din tayo ditong harina. Meron din tayo ditong itlog na konting hinaluan ng tubig. At meron tayo ditong breadcrumbs. Yung breadcrumbs natin, much better kung brand yun ay panko. So ito, una natin nilagay yung ating pork chop dito sa ating harina. Pagkatapos na natin nilagay ito sa itlog. Pagkatapos natin siyang ilagay sa itlog, ilalagay naman natin to sa ating breadcrumbs. Then prito. So on and so forth, ganito lang ang gawin nyo sa inyong pork. Ngayon sa pork natin, kasi yung pork chop is more affordable than other like yung mga pork loins. And kapag pinound mo naman siya, talagang pagkalambot naman mga repa at masarap. So for me is mas okay gamitin ng pork chop dito. So ayan pagkatapos siya, ready na itong mga repa. Probably 1 to 2 minutes, ready to cook na yan. So ito, sa lutuan natin, yung lubog sa mantika, ating pipituin yung ating pork chop ng 3 minutes bawat side lang. So madali lang siyang lutuin mga repa. Hindi nyo kailangan ipatagalin ng pagluto dito. Kasi pag tinagalan nyo ang luto nito, tumitigas to mga repa. Not like on 3 minutes on each side or 3 to 4 minutes. Maramdaman nyo crispy on the outside but juicy on the inside. So ayan, tapos na tayo magluto dito mga repa. Naway meron kayong bagong recipe na maluluto for your family. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, baka pwede naman mag-subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking mga videos. Salamat mga repa.